Nagsisimula ang kwento sa London, England, kung saan binigyan ni Agent Nathan ng briefing si Direktor KH tungkol sa isang mataas na antas na misyon. Isang mahalagang kargamento ang ninakaw 2 gabi na ang nakalipas, at napakahalagang mabawi ito. Nang tanungin ni KH kung ano ang laman ng kargamento, inamin ni Nathan na hindi niya alam, ang natutunan lang niya ay ito ay nakatakdang ibenta sa black market sa halagang 10 bilyon na nakakaakit ng mga kilalang terorista. Binigyan si Nathan ng buong kapangyarihan na bumuo ng isang koponan at gawin ang lahat ng kailangan upang makuha ang artifact na may codename na The Handle. Ang unang ni-recruit ni Nathan ay si Orson, isa sa mga pinakamahusay na ahente, bagamat medyo naging hindi matatag at nagpakita ng kakaibang mga takot sa mga nakaraang taon, at namuhay ng marangya sa kanyang bakasyon. Kinabukasan, pumunta si Nathan sa Morocco upang makipagkita kay Orson, na pinaalalahanan niya na pagkatapos gumastos ng mahigit $2 milyon sa kanyang mga bakasyon, panahon na para magtrabaho para sa mga luho niya. Pumayag si Orson sa kondisyong mananatili ang kanyang mga luho. Lumipad sila papuntang Madrid upang makipagkita sa natitirang bahagi ng koponan, sina JJ at Sarah. Agad silang kumilos, sinusubaybayan ng isang lalaking may dala ng disk na naglalaman ng mahalagang impormasyon tungkol sa artifact. Inutusan ni Sarah si Jay na sundan ang target habang naghahanda ang iba para sa isang pagsalakay. Subalit, si Jay mismo ang nasalubong ng ambush na nagpapakitang hindi sila nag-iisa sa misyon. Pagkatapos ng insidente kay Jane, ang iba pang miyembro ng koponan ay isa-isang nalupig, at mabilis na nawala ng kontrol ang misyon. Nakilala ni Orson ang estilo ng mga kalaban at binalaan ang koponan na posibleng nandyan sina Mike at John, ang mga dati niyang kasamahan na nagbago ng panig. Mismong si Orson ang naging target ngunit, laging isang hakbang sa unahan, mabilis niyang nalampasan ang 2 assailants at nagbigay ng signal kay JJ. Magkasama nilang dinepensahan ang kanilang mga sarili mula sa mga umaatake at sinubukang hulihin ang target. Nakaligtas sila ngunit hindi nang walang humabol sa kanila. Sa pagtakas, nagawa ni Sarah na makopya ang buong disk sa tulong ni Nathan. Gayunpaman, napalibutan pa rin ang koponan ng mga tauhan ni Mike, na galit dahil namatay ang kanilang target dahil sa atake sa puso habang hinahabol. Ang disk ay nahati sa 2 bahagi, ang isa ay may partikular na address at oras, habang ang isa ay naka-encrypt na kahit si Sarah ay nahirapan basahin. Nagpasya si Nathan na magkunwari bilang ang yumao upang makipagkita sa buyer na nakilala sa pamamagitan ng facial recognition bilang si Ben Harris, isang kilalang kaalyado ng notoryosong arms dealer na si Greg Simons. Dahil sa hirap makalapit kay Greg, ang tanging paraan upang makita siya ay makakuha ng imbitasyon sa isa sa mga party nito. Upang maisigawa ang plano, kinumbinsi nila si Danny, isang sikat na aktor at tagahanga ni Greg, sa pamamagitan ng pagbabante na ilalabas ang kompromisong video niya kasama ang kanyang hipag na nakuha ni Sarah mula sa kanyang telepono. Mas naging matagumpay pa ang plano kaysa inaasahan. Nang malaman ni Greg na nasa France si Danny, ipinadala niya agad ang imbitasyon para sa party, kasama ang cheque na nagkakahalaga ng $10 milyon, tila isang tunay na superfan. Pagdating sa party, nagawang akitin ni Danny si Greg, kaya't napansin ng team na ang assistant ni Greg ang humahawak ng kanyang telepono. Kailangan ni Sarah na makalapit sa kanya, pero naging komplikado ang sitwasyon nang dumating si Mike upang guluhin ang party. Nagkaroon ng kerahan sa pagitan ni Orson at Mike para maabot ang telepono habang sinusubukang i-clone ito ni Sarah mula sa ilang metro ang layo. Sa sandaling dumating si John, partner ni Mike, naligay sa peligro ang kanilang pagkukunwari. Nakipaglaban si Orson sa isa sa mga halos di matalo-talong tauhan ni Mike sa itaas hanggang sa mapabagsak niya ito. Matapos makumplito ang cloning ng telepono, agad silang umalis. Nagpakitang gilas si Sarah dahil nakapaglagay siya ng ilang mga mikropono sa opisina ni Greg. Narinig ng team ang pag-uusap ni Greg kay Alexander, isang mobster na Ruso at may hawak ng handle, na humihiling na maghanap ng buyer para sa artifact. Naiinis si Nathan dahil ito na ang pangalawang beses na sinira ni Mike ang kanilang misyon. Tinawagan niya si Direktor KH upang alamin kung mayroong especially iya sa kanilang ahensya na naglalabas ng impormasyon. Ang susunod na hakbang sa kanilang plano ay ang makapasok sa base ng mga Ruso upang mag-install ng software sa kanilang mga computer na magbibigay daan sa team na masubaybayan ang lokasyon ng artifact o kung saan ito ibebenta. Bago umalis, nagnakaw si Orson ng ilang bagay upang magmukhang isang karaniwang nakawan at mabawasan ang hinala sa pagmanipula sa computer. Kinabukasan, nadiskubre ni Sarah na magtutungo si Greg sa Turkey upang makipagkita kay Kazem, na nakahanap ng buyer para sa artifact. Ibig sabihin, kailangan muling gumanap ni Danny, at sa pagkakataong ito, sasama si Sarah bilang kasintahan niya.
Dahil alam nilang gustong-gusto ni Greg na agawin ang mga kasintahan ng kanyang mga kaibigan, binanggit ni Danny na siya ay dating ni Sarah. Kaagad na nag-flirt si Greg sa kanya at binigyan pa siya ng kotse mula sa kanyang koleksyon. Samantala, sinundan ni na Orsen at JJ si Kim, nakara-rating lang, ngunit naging mas komplikado ang sitwasyon ng matuklasang sinusundan din pala siya ni Mike. Nang umalis si Kazem, iniwan niya ang isang dyaryo na pinulot ni Ben. Nagdesisyon si Orsen na sundan si Ben pagkatapos makipagbuno sa bodyguard ni Ben. Hinabol ni Orsen si Ben sa masikip na mga pamilihan ng lungsod gamit ang motorsiklo. Nakarating si Ben sa isang elevator, ngunit kinailangang umakyat ni Orsen sa hagdan upang mapanatili ang signal jammer na aktibo, kung hindi, maaaring manganib sina Danny at Sarah kung makakakuha ng signal ang telepono ni Ben. Nang marating ni Orsen ang itaas, anabangan siya ni Ben mula sa likuran at nagkaroon ng matinding pagtutunggali. Sa wakas, napatay ni Orsen si Ben. Salamat sa dyaryong dala, natagpuan nila ang susi para i-decrypt ang disk at nadiskubre nila na ang artifact ay isang AI na kayang mag-hack sa mga nuclear missile system ng kahit anong bansa. Gayunpaman, kailangan nito ng activation code na ngayon ay kailangang makuha ni Orsen sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang si Ben. Ang hamon ay kailangan makipag-usap ni Orsen kay Greg sa panahon ng deal, kaya si Sarah ang magmomonitor ng tawag at gagamit ng real-time na software upang gayahin ang boses ni Ben. Sa meeting point, nakita ng team ang buyer, ang taong handang magbayad ng $10 milyon para sa handle. Nang tumawag si Orsen, gumana ng perpekto ang software ni Sarah, at naloko si Greg na ibigay ang activation code. Kompleto na ang kailangan ni Orsen, ngunit nagduda ang mga Ruso. Biglang nawala ang $10 bilyon mula sa account ni Greg, na nagdulot ng alarma at nakatutok ang mga baril sa ulo ni Orsen. Agad na kumilos si JJ, na nagdulot ng barilan. Sinamantala ni Orsen ang pagkakataon, ninakaw ang isang kotse na may laman ng artifact habang inalerto ng team si Sarah na agad na umalis sa mansyon. Tulad ng inaasahan, dumating si Mike sakay ng helikopter na puno ng armas, tinanggal ang mga Ruso, at ipinadala ang mga tauhan niya upang harangin si Orsen, na determinado siyang hindi pabayaan na makuha nito ang handle. Nagawang mag-hotwire ng kotse ni Danny, at habang papunta sa garahe si Sarah, hinarap siya ni Greg na nagpakita ng interes sa kanya. Sa kabutihang palad, hindi siya nagduda sa pagkakasangkot ni Sarah. Sa oras na ibinalita ng security kay Greg ang kaguluhan, nakatakas na sina Danny at Sarah, at nagsimula ang isa pang mabilisang habulan. Samantala, dominado ni Mike ang sitwasyon, tinatalo ang mga Ruso at sinisiguro ang artifact. Nang paalis na ang kanyang helicopter, nakatama si JJ ng kritikal na putok na nagligtas kay Orsen. Samantala, napilitang gamitin ni Danny ang mga stunt na natutunan sa pelikula upang iwasan ang mga bala habang mabilis na nagmamaneho. Sa matinding habulan, pinatunayan ni Sarah na kaya niyang higit pa sa pagkomputer, habang handa si Danny na gawin ang kanyang parte upang makatakas silang buhay. Sa kabutihang palad, dumating si Orsen sa tamang oras. Nagpapakawala ang helikopter ng ilang missiles para linisin ang kanilang daraanan. Kapag ligtas na ang grupo, ipinaalam ni Nathan na si Mike ay tumalikod mula sa kanilang kalabang ahensya at balak gamitin ang artifact para sa sariling kapakinabangan. Sa limitadong mga opsyon, bumalik si Orsen upang harapin si Greg. Ibinunyag ni Sarah kay Greg na ninakaw niya ang lahat ng kliyente at mga lihim mula sa server nito. Sa pagkakaipit, pumayag si Greg na makipagtulungan at isiniwalat ang plano ni Mike para sa artifact. Ipinaliwanag niya na sina Trent at Arnold na naroon din sa boat party ngunit na natiling mababa ang profile, ang may hawak ng 70% ng supply ng ginto sa mundo. Ang layunin nila ay i-reprogram ang ICE sa loob ng handle upang lumikha ng global power grid failure, na maglulubog sa mundo sa isang bagong madilim na panahon kung saan ang ginto lamang ang magiging salapi, at sila ang magiging mga pinuno ng daigdig. Kinagabihan, sumabak agad si Orsen at ang grupo sa aksyon, habang si Greg at Danny ay nagsilbing pain. Ang presensya ni Greg bilang isang kilalang kriminal sa buong mundo ay sinubok ang kakayahan ni Danny sa pag-arte. Kaagad na pinaalalahanan ni Greg sina Trent at Arnold na hindi pa niya natatanggap ang kanyang $1 bilyong komisyon para sa kasunduan. Buong kay-abangan silang tumanggi, sinasabing natapos na ni Mike ang trabaho kaya sa kanya na ang komisyon. Mapanatag na sumagot si Greg na malayo ang kanyang binyahe para makuha ang kanyang pera at bago magpatuloy, humiling siya ng isang mabilis na demonstrasyon. Bigla na lang bumagsak ang mga missiles, sinisira ang kanilang communication towers. Kalma lang na inutusan ni Greg si Danny na ipamahagi ang mga dokumentong may mga pangalan at lokasyon ng lahat ng pamilya nila, kasama na si Mike. Bago umalis, binalaan ni Greg na bawat tao sa listahan ay tatamaan ng missile sa loob ng 70 segundo maliban na lang kung makatatanggap siya ng pera.
Sa kanilang pagkataranta, sinamantala ni Orson ang pagkakataon para pasukin ang compound at tanggalin halos lahat ng gwardya habang abala sina Trent, Arnold, at Mike sa ultimatum ni Greg. Nang makalabas si Greg, ang kay-abangan ng mga kontrabida ay napalitan ng takot. Nang maunawaan ni Mike na mawawala ang kanyang komisyon, bumagsak ang kanyang alyansa kina Trent at Arnold at nagkaroon ng komprontasyon. Sa isang nakakagulat na twist, kalmadong pinayagan ni Mike ang paglipat ng pera ngunit lihim niyang kino-clone ang kanilang mga password sa real time. Kapag kinumpirma ng kanyang tech expert ang control sa kanilang mga account, inutusan ni Mike na ipatomba sila. Nang makarating si Orson sa itaas na palapag, patay na ang lahat maliban kay Mike na nagtangkang biglaang umatake. Sa isang mabilis at tiyak na galaw, muling nasigurado ni Orson ang artifact, muling nailigtas ang mundo. Dumating sina JJ at Sarah sa tamang oras upang in-extract si Orson bago dumating ang mga reinforcement. Kinabukasan, inihatid ni Orson ang artifact kay Nathan na nagsabi sa grupo na nawala si Greg kasama ang $1 billion. Gayunpaman, ibinahagi din niya na ligtas si Danny at kasalukuyang nag-shoot ng pelikula kasama si Greg bilang direktor. Plano ng grupo na bisitahin ang set gamit ang ilang pera na nakuha nila mula sa mga hiyas na kinuha nila mula sa mga Russo. Nagtapos ang pelikula kay Danny na ginagaya ang iconic na performance ni Greg para sa kanyang susunod na papel, na si Greg mismo ang nagdidirect. Maraming salamat sa panunood, at huwag kalimutan i-like ang aming channel at mag-subscribe kung nais nyo pang mga content katulad nito. Sabihin din sa amin kung anong pelikula ang gusto nyong i-recap sa amin para sa inyo.